Pinagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon po ay kapiyastahan ni Kristo bilang Hari ng mundo, Hari ng ating puso, Hari ng ating buhay. At ating pong pagninilayan ngayon ang pagiging Hari ni Kristo. Ano pong uri ng Hari si Kristo? Di ba pag sinabing Hari ay makapangyarihan? Sabi nga, utos ng hari, hindi mababali, pero ang pari, habol ng kawali. Hindi pala yun. At atin pong mapapagnilayan, ordinarily, the notion of the kingdom is expansion through force and violence. Kaya naman ganyan din po ang mga Hudiyo. They were expecting for a political Messiah, somebody who will go against the Roman conquerors at lulupigin ang mga Romano. Pero si Kristo po ay naibang hari. Sapagkat ang kanyang pagkahari po ay hindi po sa dahas, hindi po sa lakas, kundi sa lakas ng kanyang pag-ibig at lakas ng kanyang pagiging testigo bilang anak ng Diyos at ang kanyang lakas sa pamagitan ng banal na krus. Si Kristo po ay naibang hari sapagkat ang hari po ay masabi nating meron pong korona, pero si Jesus hindi po koronang ginto, kundi koronang tinik. Ang isang hari po ay may trono at si Jesus po, ang trono niya ay ang banal na krus. Ang hari po ay pinagpupugayan, long live the king. Pero si Jesus po, ang sigaw sa kanya ay crucify him. Ang mga hari po ay sinasabuyan ng kompeti. Pero si Jesus po, walang kompeti, kundi tadyak, sipa, dura at mga masasakit na salita. Kaya naman na iba ang pagkahari ni Kristo, a new dimension of the kingship of Christ in three ways. Number one, ordinarily, our notion of what is good is for all of us. Instinctively, we think about ourselves, about our goods, about our health. Kung kaya naman, sabi, bulsa ko muna, ako muna, pamilya ko muna, kusina ko muna. Pero sabi ni Lord, ako muna. And Jesus has a broader dimension of His kinship. Seek you first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. His dimension of His kinship is more broad, sapagkat the beneficiaries are all of us na tumatanggap sa Kanya. Pangalawa, ang pagkahari po ni Kristo ay kakaiba, sapagkat ordinarily, we just think of our health, our own benefits, but si Jesus po, He extends all His assistance to all people of all walks of life. Kaya hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ipagkakaloob sa inyo. Pangatlo, ang pagkahari po ni Kristo ay nagdala sa Kanya sa kamatayan. His kinship brought Him to death. At ang Kanyang pagkahari pinakita Niya sa Kanyang paghahandog ng sarili, paghahandog ng buhay. Ngayon, pag pinag-usapan po natin yung kaharian, sa wika pong Aramaiko at Hebreo, ang kaharian po ay malkot. A God's active dominion in our life that permeates the human heart, that perhaps is responsible for our attitudes and value system. Kaya napakahalaga, lagi tayo nagdadasal ng Ama namin sumasalangit ka, mapasa amin ang kaharian mo. Ano nga ba naghahari sa atin? Number one, whether we like it or not, whether we admit it or not, ang naghahari po sa atin, takot. Takot na baka magka-COVID. Takot na baka magkasakit. Takot na baka mamatay. Marami po tayong kinatatakutan. Natatakot tayong tumanda. Natatakot tayong tumaba. Natatakot tayong madedo, of course. At natatakot po tayo na tayo po ay ang ating kinabukasan na hindi masyadong maging maganda. Pero kapag si Jesus po ang naghahari sa atin, wala na tayong katatakutan. Sa bandang huli po ay nabanggit yung salitang parusia, the second coming of the Lord. And we will be judged according to the amount of love and mercy that we extend to the lost, to the last, and to the least. Hindi tayo tatangin ng Panginoon, gaano karaming pera mo sa bangko, gaano karami ang iyong investment. Isa lang ang tanong ng Panginoon, how much love did you give? Did you serve me? Especially the lost, the last, and the least. At kapag ang sagot mo ay, oo, kapatid, ikaw ay pinag-aharian ng Diyos. Sino nga ba ang hari mo? Subukan mong si Jesus, ang tunay na maaaring maging hari ng iyong puso, hari ng inyong buhay. Amen.